Welcome back sa ating YouTube channel na Nate Vlog TV. Ngayon, wala akong magawa. Di po, meron po isang project dito na mas kapupulutan ng aral kung kayo ay mahilig sa manok. Nga pala, ginagawa ko ngayon si Chicken Joy at si Chicken McDo ng kanilang tuntungan. Yung mas magandang klase. Kasi nung nakaraan, ginawa ko sila, si McDo, hindi siya makatungtong sa ganito kalaking tubo, PVC. So, nahihirapan siguro yung claw niya o yung paa niya. Kaya gagawa ko ng mas makitid na tuntungan. Ito kasi ang size ito mga kadads ay 1 1/4 na PVC blue pipe. Ang dapat pala, yung ganito kakapal. Yung 3/4 kung tawagin. Ito, ganito kakapal. 3/4. So, wala ko ditong ginastos. Puro scrap po ito o recycled. Pause muna. So, ang ginagawa ko ngayon, natapos ko na po yung isang tuntungan ni Chicken Joy. Ito po. So, ginawa ko to. Ginawa ko lang mas stiffer yung kanyang base. So, para di sila nauuga. Kasi pag ang base ng ganito, pinantungtungan nyo, yung 3/4, medyo flexible yan. Medyo uuga-uga yung manok. So, pero tinutungtungan naman, ang gagawin ko, eto. Yung base nito, ililipat ko sa bagong tuntungan. So, magiging ganyan po siya, mga kadads. Pero hindi nyo maipapasok to magkabila o sasagarin nyo. Puputulin nyo itong PVC na to. Ayan, tumatawag na po si Chicken Joy na inaabangan na yung kanilang tuntungan. So, tapos ko na itong isa, ibabaon na lang ito sa lupa. So, ang ginawa ko dyan sa project na to na DIY, meron po ako ditong T-connector. Kaso, wala na akong makitang ibang scrap or sabihin po pwede. So, ito kasi, pag sinabing T-connector sa tubig, yung blue pipe, pansinin nyo to, ang butas niyan ay 3/4 magkabila. 3/4. Tapos, meron siyang reducer na 1/2. So, ang gagawin ko sana, ilalagay ko dito, pero hindi siya mababaon. So, ang tanging paraan ko para magamit ito dito, gagamit ako ng 1/2 na PPR kasi ito na lang po yung meron ako. PPR. Tapos, ipinasok ko dito yung half na PPR. Tapos, gagamit naman ako ng 3/4 na PVC. Para nakatagilid yata yung video. Gawin natin, ipapasok natin to para magi-interlock. Para meron kayong idea mga kadads. So, ang sukat nito ay hanggang dito. So, although pwede rin tayong gumamit ng mas mahabang PPR. Kasi ang bala ko, para hindi naman masayang to, ito na lang gagamitin natin. Tapos, lalagyan ko na ng butas, tornilyo. So, ganito po mangyayari sa kanya. Ganyan po. So, para magkakaduktong siya, naka-interlock pong ganyan. Yan po. Kasi hindi naman to pwede, maluwag. So, kailangan ng adapter. Yan. Sabi daw ni Chicken Joy, tama daw po yun. Ganyan. Tapos, bubutasan ko po to 4 na side. Saka, gagamit po tayo ng metal screw. Yung ganito po. Yung metal screw, naipon ko lang po yan. So, isang box yan eh. Meron pa ako isang box doon para naman doon sa mga metal screw na hindi siya pointed. Okay? Boss muna natin. So, tapos gagamit tayo ng manual drill. Ito po yon. Kasi ayoko na pong gumamit ng yung drill ko mismo. Kasi nagtitipid ako sa kuryente. Tipid na nga to. Tipid pa rin to mano-mano. Ang sukat pala nito mga kadads ay, kung daw nagkakamali, 1/8 yata ito.
check na lang po natin. Hindi ko po kabisado tong ano na ito eh, itong bit na ito. Kung 1/8 po ito. So, lalagay po natin dito. Yan. So, kailangan mabutas po yan para hindi po siya matanggal at umuga-uga. So, mamanuhin po natin yan hanggang mabutas. Well, kung meron kayong drill bit na cordless, nakuha ba? Hello. Naka-record na, no? Hindi pa. Pag nabutasan nyo na yan, mga kadads, ilagay nyo ito. Screw nyo ho. So, sa mga nagtatanong, yung butas ng screw, ang pinagbutasan niya na 1/8, gamit po kayo ng media na ganito kalaki. Kung meron kayong ganito kalaki, pang wood screw, pwede rin ho yan. Wala namang kaso yan. Tapos, butasan natin yung kabila para hindi yan mahugot. Kasi mahuhugot ho yan eh kapag ano natin. Pag isa lang ang butas, so dapat magkabila. 4 sides dapat ang butas. Bakit nga pala PVC yung ginamit natin dito, mga kadads? Kasi itong PVC, mas magandang gamitin to kasi hindi ito nabubulok. Kung magtatayo kayo ng farm, o kaya meron kayong itatayong manukan, may mga pang derby kayo, sa mga kadads na mahilig mag-derby dyan, shoutout sa inyo, pwede yung gawing tuntungan ng manok. Yung nakatira yung manok sa open area, pero may puno silang silong. Pag sinabing silong, yun yung kanilang pinakalilim. Doon na yung kanilang bahay. So, nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan pa ng bubong ito. So, ang masasuggest ko lang, hindi siya kakalawangin at di rin mabubulok yung PVC. Pang long-term investment yun na yun, mga kadads. Kesa gagamit kayo ng kahoy, medyo hirap yung manok pag medyo malaki yung kahoy, saka mahal ang kahoy. Eto, mga scrap lang na PVC. Yung mga pinagpalitan namin dati, ito lang ho. So, tapos yung kabilang side, magpapahawak muna ako sa assistant ko kasi magbabibrate to, mahirapan ako magbarena. So, kung magkatanong kayo, magkano kaya magagastos dito? I'm not sure kung itong T connector na to, mga nasa 15 pesos, 15 pesos pala. 15 o 15 pesos, I'm sorry. Mura na ho yan, siguro mga 12 pesos, depende sa tindahan. Or mga 20 pesos. Tapos yung isang tubo na alam po 10 feet na ganito, around mga 200 yata ho. Tapos yung etong ganito kakapal, pag ibili kayo ng bago, mga nasa 120 hanggang 150. Depende po yan sa store. Kaya kung gusto nyo makatipid, PVC na lang po. Siguro gagastos kayo ng mga 200 hanggang 300 sa ganitong project. DIY. Pero mas malaking tipid nyo
Kung meron kayong makikitang junk shop sa lugar nyo, tapos bilhin nyo na lang to. Hanap kayo ng mga ganito. Meron namang nabibili sa mga junk shop niyan. Siguro mga nasa 20 pesos yung isang haba. Yung mga pinag-scrapan, yan, nabibili yan. Pwede yung orange, pwede rin yung blue. Pero walang ganitong PPR na ganito kataba. Kasi mahal ang PPR. Yung PPR kasi, nabebenta yon, nare-recycle. Kasi tinutunaw uli ho yun. So, yan po. Natapos na natin yung pinaka-tuntungan. Tapos, gagawa tayo ng ganito kahaba. Yan po. So, lalagariin natin magkabila. Tapos, lalagyan natin dito, susuot natin sa butas na to magkabila. Pero kailangan nyo, meron kayong tawag doon. PVC cement o yung tinatawag natin na Neltex. Yan po. Mga ganito lang kadads kahaba. So parang isang dangkal. Pause muna natin. Okay mga kadads, tuloy natin. Back to the video. So kumuha ko ng dalawang ganito, bumutol ako. So, mga isang dangkal po yan siguro. Sabihin natin mga 6 inches. Tapos, gagamit tayo ng Neltex PVC cement. Hindi po yan sponsor ni Neltex. Meron po lang po talagang stock niyan dito. Tapos, eto nga pala, mapansin nyo, ginawa ko dual layer. So, pag sinabing dual layer, meron siyang sanib kung tawagin. Hindi po masamang term yun sa Tagalog po dito sa amin. Sanib o suporta o magkadikit po sila. Para hindi po na bebend yung magkabilang dulo kapag nakapatong po dyan yung manok. So nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan ng second layer sa loob. Pwede naman ko kahit wala. Kahit yung ganito. Ito wala na kasi akong ganitong PVC. So, ito yung kabila. Ito wala. Ito meron. So, mas matibay yung ganito. Double layer. So, ang gagawin natin, inisin natin yung magkabilang dulo. Tapos, i-dip natin dito sa Neltex. Kung meron kayong pamunas, yan. Okay lang. Kahit wala. So, ipasok nyo dito sa butas. Make sure na malinis. Ayan. Tapos, diinan nyo. Kung meron kayong martilyo. Yan po. Bilisan nyo lang ho kasi ito, mabilis kasi itong matuyo. Mga 1 minute, tuyo na ho siya. Dito na sa flooring siya. Yan po. So, mga kadads, makapit na ho ito. Hindi na ho yan basta-basta malalaglag. Yan po. Tapos yung kabila naman, ganun din. Lagyan natin ng Neltex. I-dip lang natin yung konting dulo. Saka natin ipasok dito sa butas. Yan po. Yan po. So, yung Neltex, mabilis lang po yung ma-cure. Mga 5 minutes to 15 minutes po siya. Totally cure. So, kung gusto nyo mabilis siyang ma-cure, ibilad nyo po sa araw. Pero usually, kahit di nyo na ibilad to, mabilis itong matuyo eh. So, sa mga nagtatanong, etong PPR, hindi kakapit dito ang Neltex. Kasi ito ay high-grade resin, high-grade polymer na hindi kumakapit sa kanya kahit anong klaseng pandikit na PVC. Kahit ibang resin, hindi siya kakapit. Kakapit lang dito kapag i-fuse natin to ng fusing tool. Alam ko yung episode 16 na discuss ko yon, ang ginagamit na fusing tool dito.
So kung mag-i-invest kayo, PPR gagamitin nyo, patungan ng manok, hindi po maganda yan kasi nabeben po ito, nagsusway. So, saka mahal. Ito na lang pong PVC na blue pipe. Ang sukat po nito ay 1 1/4. Ito naman ay, kung daw nagkakamali pala, siguro nasa 1. Sorry. Erase natin. So, di 1 yata ito, mga kadads. Kasi meron pa rito mas malaki. So, di 1, saka 3/4 yan po. So, yun po yung nagawa natin. Pasensya na po. Nagkamali ako kanina. Sabi ko, 1 1/4 yung kapal nito. So, 1, di 1, at saka 3/4. Tapos, yung T-connector. Okay? Ganito po yan mga kadads. Yan po. Meron siyang reducer dito. Reducer po yung 1/2. Yung magkabilang dulo, 3/4 po yan. So, magagamit nyo to. Actually, ito yung mga sumobrang materialis ko nung nagpapalit ako ng PPR at nagpalinya ako ng Maynilad sa apartment. Ito yung mga sumobrang materialis. So, hindi na po ako bibili. So, wala akong ginastos dito kahit 5 kasi meron naman po akong stock. Okay? So, patuyuin na lang po natin to, tapos pwede na po natin itong gamitin. So nga pala, importante meron kayong bareta. Kung wala kayong bareta, meron kayong post digger, mas okay yun. Pero mas madali kung bareta meron kayo. Kasi itutusok nyo lang yan sa lupa. So kailangan meron kayong kalahating talampakan na lalim. Pwede na to. Medyo matigas yung lupa. Pause muna natin. Tapos kung tatamnayin ito ng tawag mali pala ito. Kailangan patigasin nyo yung pinagbutasan. Yung lagyan nyo ng stick. Nakalimutan ko yung term dun Lagyan nyo ng bato para tumibay yung pinakapundasyon. Yan po. Yan, para matibay yung pundasyon ng inyong sampahan ng manok. Yan po. Shoutout kay Kenji. Isa nating masugid na supporter. Kenji, shoutout naman dyan. Yan po. So, ganyan lang po yan. Yan po. Tapos baritahin nyo. Tiktikin nyo lang yung lupa. Simple lang ho. Yan, kung meron kayong gustong alagaan na manok, pan Texas, pan Derby, yan, maganda hong yan. Magandang gawing tuntungan ng manok. Hindi yata level. So, ito yung gagawin natin. Ito yung si Chicken Joy. Ikaw pa nagbablog ako, masyado kang maingay. Nangyayami ka naman, ginagawa ka pa ng tuntungan. Subukan na natin paano dyan si Chicken Joy kung papalag ba siya o hindi. Pag na-bad trip ako sa'yo, bigyan kita ng ano ba yun? Ng sampalok. Tayo mababatre sa manok. Malaki po ang tulong ng mga manok dyan kasi sila po'y tagagising. So mga kadads, ang gawin yung pinakahuli, sa base itali nyo itong
yung tali ng manok para hindi siya makawala. Kung sa ganon, siya na yung talian sa katuntungan. Tapos alisin nyo na tong stick na to. Yan po. So hanggang dito na lang po mga kadads. At sa susunod na lang po uling video natin, paki-subscribe na lang po at paki-like na rin po yung ating mga videos. So hanggang sa muling upload, ingat po kayo palagi. Goodbye.